Hello, good day. Mag-repair tayo ng amplifier na ang kabilang channel mahina at tapos ang kabila normal siya, malakas. Ngayon ano to siya, Sakura 7 EV735. Ayan yung kon niya, yung power supply niya at yung board niya ng amplifier. Ngayon i-try natin kung ano yung tunog niya, dahil dinala ito ng customer dito, mahina daw ang kabilang channel. Ayun. Ayun, i-turn on na natin, tapos i-try nating ilagay yung left channel galing sa volume control at bass and treble. So i-input natin yung left. Sandali, napakalabo. Ayan. Ito white, maybe that is left, and yung red ay ayun. So ilagay natin yung left sa isang channel. Ayun. Tapos ilagay din natin yung right sa channel na ito. Kung gaano kalakas. So ganito ang nangyayari. Pareho ang left and right ng audio signal, pareho ang tunog, dahil pinutol ko to dahil gusto kong malaman kung saan ang trouble. Dito ba sa kuwan niya, dito ba sa bass and treble, balance at volume, or dito sa main amplifier niya, board. Ngayon, sa tingin ko ang problema niya nasa main amplifier board, dahil pag pinutol natin yung input signal ng volume control, tapos sa isang channel lang tayo nakatap, nilagay ko siya sa right. Ngayon, pakinggan natin ang right. Tapos lagyan natin ng left and right na input. Ito. Tapos dito tayo sa isang so ganito ang nangyayari. Pareho. Ilipat natin yung output speaker sa left. At pakinggan natin kung ano ang tunog. So ito. Dito tayo. Yan. Yan, napakahina. Kahit yung isang channel, yung left or right, ganon pa rin. Napakahina. Tapos yung speaker natin ay nakalagay dito sa left. Ngayon, ibig sabihin, ang volume ng audio signal dito sa right and left from volume control, bass and treble, o sa balance ay pareho ang tunog. Na bago siya nagiging mahina yung left niya natunog dito lang sa amplifier section. So ibig sabihin, dito tayo mag troubleshoot. Pero nireview ko na lang to dahil hinanap ko na to kahapon, isang araw na ako nito. Dito
chinek ko lahat yung transistor, resistors, lahat ng resistors. Connected lahat. Lahat ng resistor na yan. Tsaka pag malinis yung tunog, wag nyo nang isuspect yung mga transistor. Huwag nyo isipin yung mga transistor dahil pag malinis siya, ibig sabihin okay yung mga transistors niya. Ito at saka yan, yung 8 yan. Ngayon ang problema ngayon yung kabilang channel. So ito malakas ang tunog nito, tsaka dito malakas dito. So dito tayo sa isang channel. Tanggalin muna natin. Tapos i-check natin ang trouble. Ang trouble niya medyo madilim. Ayun. Okay. So tatanggalin natin ang board. Tingnan natin kung saan yung salarin talaga. Kasi kadalasan yung trouble ng ganito, mahina ang kabilang channel. Doon lang sa bass and treble at saka yung left and right na channel ng balance na solve na ang problema, pero ito hindi. Binaklas ko na yan dyan, tinignan ko na lahat, okay lahat. At talagang nilagyan ko ng input ang kabilang channel at ang kabilang channel mahina talaga yung kabila. Tapos yung kabila malakas. So meaning yung right malakas, mahina yung left. So ngayon dito tayo guys, mga katek, sa mga kapasitor. Ito shortcut to para makita nyo lang. Ito yung kapasitor. Ano to? Kapasitor na kahit ilagay lang natin yung tester sa diode, mapapansin mo yung kapasitor na gumagana at hindi. Ito, i-check natin tong kapasitor na to. Ang kapasitor na to ay 100 UF 25 volt. Tingnan natin yung reaction niya sa tester. Sandali Gumagana siya. So nagre-react siya. May power to kaya ganyan. Pero tingnan nyo mga katek, nagre-react yung tester. Ibig sabihin yun. Sa kabila ayaw niya pag binaliktad. Tingnan din natin tong kabila. Marahil ito yung malakas na section. Tingnan nyo yung reaction ng tester. Pag nilagay nyo dito sa plus at minus, yun. Nag-charge yung capacitor tapos nag-discharge. Kabilaan. Yun, napakabilis. Tapos dito sa kabila na
amp area, halos wala siyang reaksyon na at napakahina. So nakita ko na yan, kaya na-highlight ko na lang po sa video para mapansin nyo, dahil inubos ko na yan lahat, walang trouble. So ngayon tatanggalin natin yung kapasitor na may problema. So ang may problema na kapasitor, ito yun, ito yung kanina na mahina. Humina rin ang ating iron. Yun. Kung napapansin nyo guys, yung kapasitor parang may lumalabas na karton, pero malamang pumutok to dito lang sa loob, lumabas sa ilalim. Kaya ayan, nakita nyo ba yan? 100 microfarad 25 volt. So palitan natin to. Ito meron akong binunot sa kabila, 35 volt siya, 100 microfarad, pero okay na rin to. Ito 35 volt 100 microfarad, pwede to kasi pareho yung microfarad nya. So ipalit ko to. Ilagay natin dito, dapat nating bantayan yung polarity kasi pag baliktad sasabog yan. Yun, parang malayo yung pa sablay ang video natin dito. Ayan. Tapos i-tap na natin. Yun ang problema niya. So yung kapasitor na 25 volt 100 microfarad, pinalitan natin ng 100 microfarad 35 volt. So ito yung tinanggal natin, ayan, pumutok. So i-check natin ulit. I-check natin sa tester kung yung sandali. Merong hindi naayos. Ayun.
Ayusin natin. I-check natin yung bago nating pinalit kung ano ang kanyang action sa diode test. Pero kapasitor yan ha. Yung kapasitor kasi makikita mo rin yan kahit pumutok na. Lalabas pa rin yung 25 volt 100 microfarad. Pero mahina na pala ang charging niya. Ito yun. I-try natin. Ayun, mabilis na siya. Tapos baliktarin natin yung twister. Oh. So ibig sabihin nag-charge na din siya tapos nag-discharge ng mabilis. Yan yung additional voltage ng isang circuit na tutulong sa audio bias. Ngayon guys, ibalik na natin siya doon sa ampli. Balik natin siya dito sa amplifier, sa case. Tapos testing natin yung audio output niya. Kung okay na ba. Madali lang sundan to kasi mat-trace nyo naman yung tunog niya kung saan yung mahina at saan yung malakas. Ngayon dahil napansin natin na pareho ang tunog ng left and right channel ng volume control, ibig sabihin okay yun. Ang humina yung ampli talaga. Kadalasan trouble mga katek ang mga connector lang ganito, connector madumi. So ito hindi talaga madumi. Tapos hindi rin ako naghinala masyado sa volume control at saka left and right balance dahil bago pa po to, kaya yun. Dahil bago siya, malamang hindi pa masyadong sira yung volume control. Ang problema talaga dito, may pumutok na kapasitor. Kaya tutunog pa rin siya, malinis pa rin, pero mahina. Mahina ang kabila. Ngayon, itap natin yung pinutol nating input ng left and right channel. Okay, mamaya na yan. Ibalik natin. Yung right, ibalik natin sa original right area. Tapos itong left, ilagay din natin sa left. Yun. Ito yung right or left. Yung white yung left, tapos yung red yung right sa coding nila dito. Ibalik natin. Yun.
ibalik na natin yung input ng galing sa preamp ng bass and treble and tone control. Bass and treble and tone control. Okay. Ngayon guys, dahil napalitan na natin yung capacitor, i-try natin patugtugin yung sounds. At tapos tingnan natin yung tunog. Kung okay na ba yung dalawa. Yung left at saka yung right. Dahil itong ground ay konektado lahat, okay lang to kahit saan mo ilagay, basta nakaitim, kulay itim, yun. Tapos i-turn on natin yung, lagay natin yung fan. Basta lang yan guys, para hindi masyadong mainitan. I-turn on natin yung amplifier. Ayun, nag-turn on na siya. Hinaan natin. Ilagay natin dito tayo sa right. Ganyan yung tunog niya. So lipat tayo sa left. Pareho sila guys, pareho na guys. Sa kabila. Good. So good job siya, good job. Ayun. Na-solve natin yung problema. Ang problema niya yung ano lang, yung capacitor na 100 microfarad 25 volt. Itong capacitor na to, ito yung pinalit ko. Ito yung channel na right at ito yung left. Kanina mahina to. Kaya chinek natin lahat. Ito 1 by 1 na yan, resistor, transistor, tsaka yung malalaki, power supply, walang trouble. Ngayon may isang kapasitor lang pala na pumutok. Tingnan natin ha, ulit. Ito yung pumutok na kapasitor, oh. Di mo mahalata yan dahil nasa ilalim yan, di makikita. Sa mga bago pa yan, yung component na yan, bago yan. So problem solved. Volume tayo, volume. Ano pala, ang mga kuha nito guys, mga fan, naka-link po sa audio output. Pag mahina ang audio output, hindi yan mag-iinit, kaya ang yung fan hindi rin iikot. Ngayon pag mag-volume tayo, iikot yan. Try tayo. Ilipat na sa kabila. Dito. Ayun. Solve. Problem solved. Kaya okay na. Maraming salamat.